Kaya naman po, this event is organized by the Center for Environmental Concerns Philippines and Ibon Foundation and co-presented by the Alter Media Network. In partnership with Iglesia Filipina Independiente, Agham Advocates of Science and Technology for the People, Saribuhay National, Kalikasan People's Network for the Environment, Youth National, and Youth Advocates for Climate Action Philippines. Good morning po sa inyo lahat. I am Cian Guevara mula sa Youth Advocates for Climate Action Philippines. At ako naman po si KR Abalos mula sa Katribo Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas. At kami po ang inyong host for today's event. Isang masigabong palakpakan naman po for this year's State of the Philippine Environment organized by Center for Environmental Concerns. Okay. Chine-check ko lang kung nakikinig ka. Of course, nakikinig naman ako, KR. Don't worry. Ayan, so maraming salamat po sa ating lahat na nandito ngayon sa ating napakahalagang event. Marami po sa ating audience ay mula sa iba't ibang universities, progressive organizations, and groups na kasama natin bilang environmental defenders. Correct. Kaya maligayang pagdating po sa ating lahat. Ngayong araw po pag-uusapan natin ang mga tampok na environmental issue at sisilipin kung nagawa nga ba ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang luntiang ipinangako o mga green promises noong nakaraang State of the Nation address. Ano ba yung mga green promises niya? Mamaya. Okay. Yan ang lalamanin ng ating keynote speech at yan ang pag-uusapan ng ating mga kasama sa talk show. May talk show tayo mamaya. Talk show. So, talk show with KR and Cian. Correct. Okay, so tinatanong natin na napakahalaga talaga ng usapang ito dahil ang Pilipinas ay nananatiling isa sa pinaka-vulnerableng bansa sa climate crisis at ang pinaka-naapektuhan nito, of course, ay yung ating mga marginalized sectors. Yung mga komunidad katulad ng mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo. And mamaya dun nga po sa sinasabi naming talk show ay may mga guest speakers po tayo mula sa House of Representatives. Kasama rin po natin ng isang kinatawan ng pambansang minorya o ng mga katutubo at bangsamoro at syempre isang environmental defender. Abangan po natin yan. At bukod po doon sa mga updates na maririnig natin dito sa ating venue, ay marami rin po tayong updates na makikita sa social media. Siguraduhin lang po natin na hindi po yan mga fake news. Kaya wag po nating kalimutan na i-like at i-follow ang social media accounts ng ating organizers at CEC Fields and at Ibon Foundation sa Facebook, TikTok, Instagram, and X. Ayan. Doon naman po sa ating mga partners na iba pa, i-search nyo na lang po sila kasi aabutin po tayo bukas kung binasa ko pa siya. Ayan. Also, wag po natin kakalimutan, we are also live. Tama po ba? We are live. Ayan, say hello to the camera. Okay, hello po. Hello sa ating online world. Sana po okay naman kayo dyan. I-follow nyo na, dahil online naman kayo, i-follow nyo na ang mga pages ng ating mga organizers. Yes, at para po sa participants natin dito sa venue, pwede po tayong makisalamuha sa kapwa environmental defenders po natin. At pag-usapan yung mga issue na kinaharap ng ating kalikasan o ng kanya-kanya nating mga organisasyon, ng ating mga miyembro. At bukas din po ang mga komunidad para bisitahin, lalo na po yung mga komunidad na apektado ng mga mapanirang proyekto na nakakaapekto sa ating kalikasan. Kausapin lang po natin yung ating mga organizers about that. Exactly. So, KR, parang ang dami na nating sinasabi dito. Feeling ko wag na nating patagalin pa. Tinatawagan na po natin si Bishop Dindo Ranojo, General Secretary ng Iglesia Filipina Independiente, para sa kanyang pambungad na mensahe. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. So, first I welcome kayong lahat sa 1500 Taft Avenue, Ermita, Manila.